Straight to the point sa DCXL News 558 kHz RMN Manila. Makikibalita tayo sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP para po alamin ang ginagawa po nilang bukod po dun sa pagdadivert, ano ho yung posibleng maging epekto sa ating mga flights dahil nga po dun sa pagsasara ng airspace dyan po sa Iran at maraming bahagi pa ng gitnang silangan. Makakausap po natin si Binibining Bea Bernardo. Siya po ang CAAP Public Information Officer. Good morning po sa inyo, Ma'am Bea. Si Zander po ito. Hi, good morning, Sander, and good morning po sa ating mga listeners. Opo. Meron ho ba kayong datos, ma'am, kung ilan na po yung mga kanseladong flights nitong mga nagdaang araw at sa mga susunod pang araw? Yes, no, Sander, simula nung Sabado kung saan tayo nag-start mag-monitor, no, February 28, ay meron na po tayong 75 affected flights. 72 po dito ay mga canceled flights at 3 naman ang diverted flights po. Mostly ng mga affected flights natin ay may rutang papunta at galing sa Dubai, Abu Dhabi, Riyadh, Doha, and Bahrain po. Oo, pagka ba canceled flights, automatic na refund yun o dapat makipag-ugnayan pa rin sila sa kanilang mga airline company, ma'am? Actually, kailangan pa rin nila makipag-ugnayan o makipag-usap dun sa mga respected airline company nila para malaman nila kung ano ba yung movement ng mga airline companies nito, kung paano nila marirebook or marirefund yung mga pera na ginamit nila para dun sa mga flights po nila. Anong mga bansa po usually yung may canceled flights? Ang mga flights po natin na may affected na flights po ay Dubai, Abu Dhabi, Riyadh, Doha, and Bahrain po. Yun po yung mga mostly yung mga meron tayong direct flights from Manila po. Oo, ano yung mga contingency plan naman na ginawa ng CAAP sa pakikipag-ugnayan natin sa ating mga aviation agencies at mga airline company habang nagpapatuloy po itong gusot sa gitnang silangan, ma'am? Actually, yung Civil Aeronautics Board or yung CAB po ay meron na silang initial coordination dito sa mga airlines natin para tugunan yung pangangailangan ng ating mga kababayan, especially yung mga talagang naipit or talagang na-stranded dito sa Manila at lalo na yung mga galing pa sa ibang lugar, no? So, inutusan sila ng CAB na i-attend yung mga kailangan nila such as food, accommodation kung kinakailangan. Kami naman po dito sa Civil Aviation Authority of the Philippines, ang priority po namin ay ang safety. So, oras na dumating po sa mga airports natin, yung mga passengers po, bibigyan po namin sila ng pagkain, i-attend po namin yung pangangailangan nila. And at the same time, tutulungan po namin sila na mag-coordinate dun sa mga airlines para malaman po nila kung ano pa yung kailangan nilang gawin po. Ma'am Bea, may mga flights ba kayong na-monitor na ang daan ay Middle East pero nabago po yung ruta? Yung mga na-monitor namin na flights ngayon, one is mga direct tayo papuntang Middle East. Kakaunti lang natin na hindi dadaan doon. And naman tayong monitor na gano'n. Concern ng may talaga natin is yung may mga direct flights tayo from the Middle East po. Okay, so based din po dun sa sinabi po ninyo, wala pang mga flights tayo from the Philippines na yun po yung parang diverted or kumbaga dadaan ng Middle East. Parang ang mas concern po natin yung direct flight doon. Po, yung mga na-divert. Opo, Ma'am Bea, sorry po napuputol tayo. Baka ho kasi tumatawag yung ibang station. Ma'am Bea, sorry po napuputol ho tayo. Baka ho kasi may tumatawag na taga ibang himpilan. Medyo mampapihit lang po ng bahagya. Kayo naman po ay journalist din po, no? Okay na po kaya, yes. Ma'am Bea? Opo, ano po? Narinig niyo po ako? Opo, ayan, pasensya na po. Ma'am, paulit lamang po. Sorry po, paulit lang po, ma'am. Opo. Yung mga reported po natin na mga canceled flights at mga diverted flights, no, karamihan po ito ay talagang direct flights po ng Manila papunta po sa Middle East na area po. So wala pa naman po tayong nare-record or natatalang mga flights ruta. Opo. Ma'am Bea, siguro po panghuli na lamang, yung mga payo po nyo sa mga nakatakda pang bumiyahe sa mga susunod na araw o linggo.
Hello po Ma'am Bea. Ma'am, panghuli na lamang po yung payo po ninyo dun sa mga may nakatakda pong flight sa mga susunod na araw o linggo o buwan? So kami po sa CAAP na iintindihan po namin kung ano yung nararamdaman ng ating mga kababayan. We heard na meron na po talagang mga frustrated sa nangyayari. Pero kami po kasi ang priority po talaga namin ay safety, hindi lang ng mga pasahero, kundi pati ng crew, aviation professionals and personnel, and pati na po yung flight operations natin. Kasi medyo hindi pa po talaga natin alam kung ano ang mangyayari sa mga susunod na araw. Kaya as much as possible, safety po talaga ang priority natin. Kaya sana humihingi po kami ng pag-unawa at pasensya sa ating mga kababayan na apektado na nangyayari. Pero rest assured naman po na nakikipagtulungan po kami with the national government to attend yung mga pangangailangan nyo at ma-inform po kayo kaagad kung ano po yung pwede nyong gawin sa ganito pong sitwasyon. Opo, Ma'am Bea, kami po ay bumabati ng congratulations po sa inyo, no, sa inyong bagong tungkulin. Alam ko ho, pagka sa mga private company, kapag ka public information officer, parang vice president ang level niyan eh. Ganun din ho ba sa Ganun po CAAP? Parang hindi naman po sa amin, kami po ay public servant lang po. Ma'am Bea, maraming salamat po. Mag-iingat kayo palagi. Maraming salamat po, Sander. Mag-ingat din po kayo. Nakausap po natin si Binibining Bea